So, mga kababayan, no, meron lang akong gustong daanan dito. No? Actually, hindi siya kasama sa topic. Gusto ko lang talaga siyang pag-usapan. Kasi, busy talaga ako dito eh. Oo. Magrarant lang ako isang beses lang ha. Oo. Yan, putang na talaga nito. So, kilala nyo to? Oo. Kilala nyo to mga kay Streetwise? Yung gago na yan, di ba? Oo. So, sa hindi po nakakakila. Oy, palike naman 600 tayo ngayon kahit madaling araw, no? Palike naman po tayo. 221 lang po yung like natin eh. So mga kababayan, itong bugok na to, no? Ano to? Taga-Tagig to eh. Sinabi niya nga yung address niya eh, di ba? Okay. So, siya po yung bintang ng bintang na ang mga vlogger daw na sumusuporta kay Presidente Bongbong Marcos mga bayaran. Siya yan. Siya rin po yung isa sa mga nambastos sa pagkamatay ni Mima Alicia. Oo. Sino yung animal na yan? Okay. So, ganito na lang. Okay. Alam nyo, papatulan ko na lang sinasabi nila na bayaran daw po yung mga taga-suporta ni PBBM. Actually, merong isang bugok na vlogger na taga Hong Kong. Ang banggit ng banggit talaga na mga vlogger ni Bongbong, mga vlogger ni Bangag, mga bayaran. Ang ginawa ko nung pronta ko, no? Kinumpronta ko, tinawagan ko. Sabi ko, baka kasi mambintang ng ng bayaran ng mga vlogger ni Presidente. Pahingin ng ebidensya. Kayo nagpaparatang, pahingin ng ebidensya. Alam niyo ebidensya niya, si Nino. Si Nino, actually, merong video dito si Nino talaga eh. Di totoo naman, mukhang boses naman talaga ni Nino na nagkakabayaran. Ang problema, si Nino yon. No, kami kaibigan namin si Nino at wala kami pakialam kung anong business meron si Nino. O, di ba? At saka si Nino admitted po na sira ulo yon. Admitted siya na nagpapamental po siya every month ata. Paniniwalaan mo yon? Paniniwalaan mo yung sinabi ni Nino, alam mo naman nagpapamental yon every month. Alam mo nang baliw yung tao, pinaniwalaan nyo. Pero by the way, ito, pahingi kami ng ebidensya na merong bayaran na vlogger si Presidente Bongbong Marcos. Actually, ang tawag nga sa amin, alam nyo kung anong tawag sa amin? Volunteer. Oo. Ganyan kakuripot si PBBM. Ang tawag sa amin, volunteer, kaya wala kaming bayad. Diyos ko. Oo. And by the way, ito. Meron akong kakwento sa inyo, no? Meron isang dating kakampi natin, no? Itago natin sa pangalang Pambansang Loyal. Kilala niyo yun? Si Pambansang Loyal. Oo. So, sobrang tropa ko yan. Sobrang kaibigan ko talaga yan. So, huwag niya itatanggi to kasi puta, pinag-usapan namin to, no? Nung nalaman po talaga, no, after mga ilang buwan, no, na talaga nalaman niya na walang allowance na matatanggap dito. Alam niyo ginawa niya? Lumipat sa kabila. Huwag niya itatanggi yan. Nung tawag nito, nag-aaway yung unit team, takero. Saan ba talaga tayo? Ganun yan eh. Sabi ko, kaya ako nag-unit team dahil kay Presidente Bongbong Marcos. Ikaw, alam ko taga Davao City ka, pero bahala ka sa buhay mo. O eventually, alam nyo ano nangyari sa kanya? Lumipat, no, sa kabila at naging host pa ng SMNI. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung mga bayaran, mga kababayan, sino ba yung pumupunta sa SMNI araw-araw para mag-host sa isang programa at magkalat ng propaganda na pabor kay Duterte? Di ba sila yun? At kasama itong putang inan to, di ba? Kasama yung pangit na yan. Di ba? Kasama yung pangit na yan sa binabayaran ng SMNI. Anong ginagawa nila? Mag-host sa SMNI sa programa nila para magpakalat ng propaganda pabor kay Digong at saka kay Kibuloy. Tingnan mo sobrang kinain na po sila ng pera. Kahit nga po na yung manyakis na si Kibuloy, sinuportahan nila nung 2025 election. Ngayon sinong bayaran ngayon? Alam nyo kasi alam ko namang hindi ko naman dapat patulan yan na bayaran. Yun nga lang kapag meron akong post sa Facebook, bayaran ni Bangag, bayaran. Alam niyo madaling madaling magparatang, mahirap magpatunay. Pero ako, meron akong katibayan na binabayaran yung mga DDS. Ayun na nga, yung mga banateros, kayo ba? Sa tingin nyo ba? Yung pagpunta-punta ba nila sa SMNI, libre yun?
Hindi sila binabayaran doon? Ano bang ginagawa nila doon? 'Di ba? Si Kibuloy ay walang kasalanan. Si Kibuloy ay isang napakabuting tao. Puta, paano nyo magagawa yun? Si Kibuloy ay tumutulong sa mga sambayan ng Pilipino. Tapos pedophile. Ay puta. Naku, yari tayo sa YouTube. Bawal pala sabihin yun. Ay, Diyos ko. Bawal pala. Oh, sorry. Naku, yari tayo nito. Oo. So, totoo yun. Naka-payroll sila sa SMNI. Oh, di ba? Okay. So ngayon, mga kababayan, no, ito may papakita ko sa inyo. Alam niyo ba yung pangit na yan? Yung pangit, okay lang sabihin sa YouTube yun kasi pangit naman talaga mukha nito. Tani, kumpara mo naman sa mukha ko naman. Diyos ko naman. Taka yun, ba't pogi ka ba? Tinan mo naman. Mas pogi ako kay kay Nyolo ng konti di ba? Sa amin magtotropa, no? Sa amin magtotropa, pinaka-pogi si Mike. Pangalawa ako. Hindi, joke lang. And, so, di ba man silang Vox Populi? Tama, di ba? Sila PL, sila Badong Arado, si Bisdak naman yung Pilipinas may, di ba? Buti ka pa, alam mo ako, di ko alam, di ba? Pero, ito, paano ka nasabing PDF ito? May video dito Yan. Ito, medyo bata-bata pa siya dito. Oo. No comment na lang ako. Ikaw, Cheryl, walang yaka. Oo. Mag-comment ka. Hindi pwedeng no comment. Mag-comment ka. Kilala mo kaming lahat. Si Cheryl pala, no? Na-meet mo na ba kaming lahat? Tama, di ba, Cheryl, no? Lahat kami na-meet mo, no? Pero lang ata kay Pikwa. Oo. Yan. Sino pinakagwapo sa amin? Lamang lang sa isang ligo sa'yo. Kaya nga. So, tingnan nyo to, Ito. Okay. Hindi, lakihan natin para maganda. May papakita ko sa inyo. Naku, mayayari tayo dito. Saan na ba yan? Play natin. Nagsasabi na papakulong ako ng magulang at kamag-anak ng girlfriend ko. So in context, mga kababayan, in context, nareklamo po kasi itong si, tanggalin nga natin to, itong si Jay Guevara, nareklamo po kasi siya, kasi yung asawa niya, alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano yung asawa niya? Wala lang, minor lang naman. At hindi niya po alam na bawal yun. Ganun po siya katanga! Alam niyo, ganyan po kabobo ang mga DDS. No? Naniniwala sila kay Jay Guevara na nagsasabi doon ng totoo si Jay Guevara, no? Kasi pabor kay Digong. Pero yung pinaka bawal po sa Pilipinas na kayo po ay bumembang ng minor, hindi niyo po alam na bawal. Kayo ba maniniwala ba kayo, for example, meron kaming ganyan nakasama. Kunwari si Pikwa. Maganda yung asawa ni Pikwa. Pero for example lang naman, si Pikwa, ginawa yung ganito, meron siyang inasawang minor. Maniniwala pa ba kayo sa grupo namin? Di ba hindi? Kasi paano mo sasabihin na ang pinaglalaban mo tama, na yung isa sa pinakabawal sa buong mundo, no, na bumembang ng minor, ginawa mo. Natawa pa ako dyan ng kababayan kasi itong gago na to, no, naging naging vlogger pa to ng TVJ dati Nung nakikipag-away sila sa mga lusos. 'Di ba? Diyan nakilala si Nyolo, 'di ba? Si Nyolo, sila Chris Ulo. Diyan lumaki channel ng mga 'yan pati yung si Guevara na 'yan Humingi ng tulong to kay kay Tito Sen. Tito Sen, baka pwede makahingi ng tulong kasi dinimanda ako ng magulang ng girlfriend ko. Siyempre nagulat naman, bakit ka dinimanda? Kasi yung girlfriend ko minor. Bobo. Sige. Tuloy natin. Ganun siya ka-ignorante. Kasi yung girlfriend ko minor Yeah, tinan niyo to. So, yan yung pamangkin namin na nanonood ng Kokon. Andun naman sila. Yan po. Sila Lolo. Ayan. Nasaan si Mama? Kasi sinasabi nila, papakulong daw ako ng pamilya gawa ng sa girlfriend ko nga daw. So yan po yung nagpapahinga sila. Alam niyo, sa sobrang kabobohan nito, no, ng mga DDS, sasagot pa yan. Sasabihin ng mga DDS, pahiya naman kayo, yung matagal ng video yan. Oo nga, matagal na nga yan, 3 years ago.
Di ba? 3 years ago. Di ba? So kung 3 years ago yan, 13 years old yung girlfriend niya, ilang taon na ngayon? Di 16, di minor pa din. Bobo talaga pag alam niyo, bobo talaga pag DDS. Hindi nga, di ba? Bobo talaga pag DDS, no? Sasagot pa ng ganun. Eh, matagal na yung video na yun. No, nga, 3 years na yung video na to. Ito piniplay ko. Napanood nyo na kasi siguro to eh. Oh. Eh, 3 years ago nga, ilang taon yung babae? Yung bata, 13. Oh, ngayon, 3 years ago, oh, so 16. Oh, so minor pa din. Bobo! Ang bobo-bobo! Bobo! Ang mga didis tong bobo talaga. Ay, Diyos ko. Oh, may question. Oh, pareho kay Iglesia yung parehas. Oh. Mamaya topic natin mamaya 'yan. Oh. So, continue. Kakatapos lang kumain. O, yun si Mama. O, yan si Mama. O, Mama. Mama, shoutout ka. Hi. O, yan si Mama. O, baka sabihin niyo, paano ako ipap... Abnormal, no? Abnormal. Pakulong ha. O yan o. Baka sabihin nyo scripted ha. O yan o. O baka sabihin nyo rin hindi nanay ni Lera yun o. Tinan mo naman yung itsura naman ito ng bata na to. Diyos ko naman. Tinan mo naman yung katawan J. Guevara. Puta. Oh. Tinan mo naman. Yak. Ay, grabe no. Nakakakilabot, di ba? Nakakakilabot. Tapos kung magsalita, akala mo naman, sabi ko nga mga kababayan ganito. Sabi ko nga, dahil nga sa bastos tong gago na to, alam niyo, di marunong magbasa yan. Di rin marunong magsulat yan. Kaya nga, Hyugi nga tawag niya doon, di ba? Yung huge Hyugi. Bobo talaga yan. Alam mo yung sinasabi ko nga, pag yan nakita ko talaga yan, kahit saang lugar pa, sasapakin ko yan. Kahit sa harap pa ng police station, sasapakin ko yan. O for example, di ba, nagdadrive, nakita ko sa harap ng bahay niya, puta, dito pala nakatira, sasapakin ko mukha niyan. Kahit sa harap pa ng bahay niya, sasapakin ko yan. Slight physical injury lang naman yan. Di ba? 40,000 pesos. Kayang-kaya yun. 40,000 pesos. Tapos makukulong lang ako ng 1 to 30 days. Magagawa ng paraan yan. May mga remedies po dyan. Sasapakin ko mukha niyan. Seryoso. Tangina mo. Ina mo. Sige, tuloy natin. Tingnan nyo, di ba? Proud pa talaga eh, no? Tingnan mo nyo naman, Diyos ko naman. J. Guevara. Kumpara mo naman yung katawan mo dito sa katawan nito, Diyos ko naman. Ay, thank you po, no, kay Ajinomoto. Sige. Continue. Mother ko yun. Mother kong mother. So, ano na? Ayun, ito yung itsura, yan, no? Tuntua pa. Hindi. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito. So, malamang tanong nyo ganito. Takero, bakit hindi nakulong? Bakit hindi na demanda? Actually, mga kababayan, sinubukan talaga nila na idemanda yan ng magulang. Yun lang nga lang, si J. Guevara, alam niyo naman, vlogger. Pag vlogger, no, kumikita ng pera. Especially kung sila po ay bayaran ni Duterte sa SMNI. So, di natin alam baka tinapalan ng pera yung magulang. Di ba? Tama, di ba? Posibleng gano'n kasi ayun ang tanong ninyo eh. So, ibig sabihin nito, hindi na isampa yung kaso. So, pag di na isampa yung kaso, wala. Kaya gano'n. Kaya gano'n po yung nangyari. Kaya, wala pumasok na po yung DSWD. Kaya, alam nyo, ang point natin dito, no, naging vlogger to ni Digong. Tinanggap ni Banat Bay para kumita ng pera, para matakot, or bayaran yung magulang ng bata. So, ibig sabihin nito, kinonsente mismo no ng mga DDS, no ng mga miyembro ng Banateros at saka ng SMNI yung ginawa ni Guevara. Tama, di ba? Kasi ano yan eh. Pera-pera yan eh. Palmolive girls din po ba? Hindi ko. Nalala ko yung Palmolive girls na yan. Continue natin yung kagaguhan nito. Tingnan nyo. Okay na. Okay. Okay ka talaga. Tangang pangit ng mukha mo. Ay, hindi ako nawala sa topic. Ganito po talaga ako mag-vlog. Lima yung topic ko ngayon.
Yan, so iwanan muna natin yan, no? Dapat nga 10 minutes lang yun. Tinan nyo, sobrang kwento ko talaga, di ba? Yan ang problema sa akin, sobrang kwento ko. Napapahaba yung isang napakawalang kwentang topic. No? So, okay, so iwanan muna natin yung topic na yan. Next topic tayo, no?